Mabuhay po sa inyong lahat. So, nandito po ako ngayon sa aking taniman at ito po ang aking farm. And ngayon po, gusto ko lang ipakita sa inyo ang improvement po ng aking farm and yung mga practices po na ginagawa ko dito. So, bali po yung ginagawa ko dito sa my front ay edible landscaping po, and syempre naka-raised bed garden po tayo kasi yung mga weeds po from farm. So yan po yung ginagawa kong compost and dyan na po ako magtatanim. Yung technology po na to ay planting while composting. Bale yan po. Ito po yung nauna ko nang ginawa dito. Ayan, mga compost na po yan. Pwede na pong gamitin sa pagtatanim po ulit ngayon. Ngayong rainy season po. And syempre po gusto ko rin ipakita sa inyo talaga ang improvement ng aking farm. So bali ito na po yung landscape po ng aking farm. Ayan, ang ganda na pong tignan. At yan, madami akong kawayan kasi gagawa ko ng training hall. And sa ngayon po ay ang farm ko po ay certified na po na learning site for agriculture and farm school na po ang aking farm. So I'm so very thankful po na na-achieve kong goal na yan, and patuloy pa rin kahit paunti-unti lang. So bali dyan po ko gagawa po ng function hall. So bali yung training hall ko dyan ko na ilalagay, at yung demo area ko ay ito ng mismong farm na to. So bali ngayon po, ang farm ko ay napapabilang ko bilang isang tourist spot po dito sa aming lugar. Yes po. And syempre, kaya pinapaganda ko pa tong lalo kasi gusto kong maka-inspire pa ng maraming farmers, and especially sa yung mga young farmers po natin dyan. Ayan, medyo madamo pa pero konti na lang na retouch nyan, and paglilinis maganda ang tignan. At ito, magpo-pruning po ako dito sa aking sprout concept. So bali po, nung last time, yan hindi po yan magandang tignan. Pero ngayon, ayan o, ang ganda na. Kapag na-pruning po to, maganda po itong tignan. Lalo na po kapag nakapag-aerial shot po tayo. Siyempre po, ito naman na area na to, ito naman ito-develop ko ngayon. Ayusin ko po yung mga plot nito kasi, yan, magpapa-certified po ko na sa organic agriculture po. Yan, kaya susunod po ako sa requirements po ng Philippine National Standard or PNS po para maging compliance po ako dito sa i-apply kong ito. And syempre ito po yung ko doon naman sa isang area. Bali po yung tanim na to, ayan. Po yan, Tiang Bukid po ang tawag dyan, or Philippine Tea Tree. So bali promote ko na rin yung mga sarili natin talaga, dapat sarili natin yun lang yung available na plants natin or materials yun ang gagawin o gagamitin natin. At syempre po itong area na to, magtatanim na po ko dyan. Yan ang iceberg lettuce. At yan po, madami po dyan mga basil. So napakabango po ng basil na yan. At syempre hindi magpapuli itong ating putubot dito na heart. So bali po may nakalagay dyan pong mga glutamate. Yan po, namumulaklak na po yung mga glutamate dyan. Ang gandang tignan. At syempre meron pong tanim na ko dito, yung mga trellis na yan. May tanim na po yan pino. So bali ito naman isang ito, hindi ko po ito tinaniman kasi hanggang dito po yung function hall na gagawin. Diyan, medyo malawak po talaga dapat kasi gusto ko kasi ma-target mga 100% po dapat yung kumasya. So bali yan, medyo malaki talaga. And syempre po itong mga space po dito, ito na po yung gagawin kong buffer zone para po ma-hit ko po, maging compliance po ako. Yan, buffer zone na po yan. Dapat po talaga kapag buffer zone, dapat malawak po. Kasi lalong lalo na kapag yan conventional farming po yung nasa paligid natin. Yan, hanggang dyan pa lang po ako sa mga na yan. Ayan o, yung dati ko pong project, ayan, tinitibag ko na kasi yan, gusto ko ng mag-focus ngayon sa agriculture. Mas maganda kasi talaga sa agriculture nakakapag-sustain ka sa community ng mga kain. Kaya gusto ko talaga agriculture, happy na ako sa agriculture. Ayan, ang ganda po Ayan, may mindset to. Tanggalin natin Oops.
titill po yan, dapat yung tinitiris na kasi mauubos po ang dahon yan. Isa po yan sa uubos ng dahon ng ating tanim. Hindi po ako nagagamit dito ng insecticide na spray, yung mga chemical. Bali po yung ginagamit ko dito pang spray ay wood vinegar po o yung mukosako. At yan po, meron na po dyan buffer zone. At buffer zone po yan gilid, tapos ito may canal system dyan. Para po yung tubig na galing po dito sa conventional ay babagsak po dito. Yan, may exit po dyan. Para po hindi maipon dito sa ating taniman yung tubig na galing po sa conventional farming. So bali, ganyan lang po. Napakadali lang, pero yan nga, mahirap talaga kasi mahirap mag landscape. Madaling sabihin, hirap gawin niya. So bali, paunti-unti lang. Kaya naman natin yan paunti-unti lang talaga. Ngayon nga ayun nandun ako sa unahan, nag-aayos. So, akala ko dito dati wala pa yan, kaboy-boy. Ngayon ang ganda ng tignan. Paunti-unti lang. At sunod naman yan madidevelop ay ito na, itong area na to. Kaya paunti-unti lang talaga. So yan, napakita ko na po sa inyo ang aking farm. Subaybayan nyo ang videos na aking upload para sa improvement ng aking farm. And syempre yung production ko gusto ko i-share din sa inyo para may matutunan din po kayo about sa organic agriculture, practice po ng crops, at sa farm development plan. Thank you so much po sa inyong lahat.